Lumutang ang isang umano'y babaeng biktima ng panggagahasa ni Don Don Patidongan, yung state witness sa mga kaso kaugnay ng mga missing sabongero. Nangyari umano ang krimen noong 2021 hanggang 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang media forum, ipinakita ang videong ito ng isang babae na biktima umano ng panggagahasa. Ang itinuturo niyang suspect, si Julie Dondon Patidongan, ang pangunahing witness laban kay Atong Ang at iba pa sa kaso ng mga missing sabongero. Ayon sa kanyang abogado, 8 counts of rape ang isinampang reklamo ng biktima laban kay Patidongan. Naganap ang umano'y panggagahasa sa pagitan ng 2021 hanggang 2023, nung 16 na taong gulang pa lang ang biktima. Sabi ng kanyang abogadong dumalo sa forum, lumutang ang kanilang kampo dahil nababahalaan niya ang biktima sa kalalabasan ng preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong rape laban kay Patidongan. Ang laging sinasabi ng complainant, nasa ilalim yung respondent na si Julie Patidongan sa Witness Protection Program ng DOJ. And hindi mawala sa isip niya na baka maulat yung nangyari noon na tumagal yung pag-ano ng kaso niya, pagdinig sa kaso niya. Hindi lang mabaon sa limot yung kaso na isinampa ng ating complainant. Puna ng abogado ng biktima, ang anilay mabagal na pag-usad ng preliminary investigation sa rape complaint. Una aniya silang dumulog sa provincial prosecutor sa Santa Cruz, Laguna, Agosto ng nakaraang taon. Pero kalaunay inilipat aniya ang reklamo sa DOJ dahil sa pagiging state witness ni Patidongan. December 2025 daw naganap ang unang preliminary investigation sa DOJ. Sumulat po kami sa DOJ para mapilitan sila na ilabas kung nasaan man or hanapin yung records na sinasabi nila. Naka-receive kami ng notice of hearing, yung initial na preliminary investigation sa DOJ, and sinat ito noong December 18, 2025. So yun po yung unang beses na nagkaroon ng preliminary investigation sa DOJ. So kung titignan natin, medyo matagal yung naging aksyon. Humingi ng tulong ang kampo ng biktima sa Citizens Crime Watch. Yun pong attitude ng DOJ na porket protected witness ay parang binibigyan ng preferential treatment. Mukhang nagkakaroon po ng injustice dito because yung kanyang kinukomplain nasa ilalim po ng Witness Protection Program. That's why we would like to ventilate this case para naman at least makalampag po natin yung tamang ahensya, particularly the DOJ, na bigyan naman po ng pansin. Pagkat kawawa naman po yung victim dito. Hiningan namin ang reaksyon ng DOJ at si Patidongan pero wala silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.